Magandang araw mga ka-Express Info. Latest update muna tayo sa ating idolo. Kai Sotto, mukhang enjoy sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas. Mukhang nakakabuti pa nga ang kanyang injury dahil ngayon ay nagkaroon siya ng mahabang panahon upang mag-enjoy sa kanyang buhay bata. Bawat araw ay mayroong mga bagong pictures na pinapalabas si Kai enjoying with his fans. Hindi rin pahuhuli ang kanyang love life na halos ata araw-araw sila magkakasama, and I would not be surprised kung sooner than later ay magpapakasal na si Kai Sotto kay Real Madrid. Pero sana wag muna. Ang hihintayin muna ni Kai na mag-NBA muna siya bago ang ingrandeng kasalan. Ang pag-uwi ni Kai dito sa Pilipinas ang isa sa pinakamahalagang desisyon niya dahil kung sa Japan siya nag-rehab, ay baka ma-depress pa siya doon at wala siyang kasamang pamilya. Unlike here sa Pilipinas, na kompleto ang kanyang support group at malaking bagay ito sa kanyang rehabilitation process. Huwag lang masubrahan at maging main priority pa rin ang kanyang NBA dream at malaking bagay ang kanyang pag-uwi at dito ipagpatuloy ang kanyang pagpapagaling. Pero kailangan ni Kai ang matinding focus sa kanyang NBA dream, especially ngayong nagsimula na niyang ma-enjoy ang fruit of his labors. For sure, masarap ang buhay ngayon ni Kai dito sa Pilipinas. Ang pinakaayaw nating mangyayari ay ang umabot sa point na magiging satisfied na siya sa kanyang naabot at mawala siya sa focus sa kanyang NBA dream. Pero knowing Kai, alam natin na itinagana niya sa bato ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA at lahat ng kanyang mga ginagawa ay para makakatulong sa katuparan ng kanyang NBA dream. Well, yan ang ating pag-usapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Narito ang isang masusing pagtalakay tungkol sa pinakahuling update ni Kai na puno ng inspirasyon, pag-asa at tamang timpla ng tagumpay at kasiyahan sa buhay. Sa kabila ng injury na naranasan niya, tila nakikita natin ang magandang opportunity para sa kanya na magpahinga, mag-recharge at mas lalo pang ma-enjoy ang kanyang buhay. Ang injury na sa unang tingin ay isang hadlang ay naging pagkakataon para kay Kai na magkaroon ng time off mula sa stress at pressure ng professional basketball. Sa pagbalik niya dito sa Pilipinas, hindi lamang niya dala ang kanyang mga tagahanga kundi pati na rin ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya na tunay na nagiging pundasyon ng kanyang rehabilitation process. Sa bawat araw, lumalabas ang mga bagong larawan kung saan nakikita si Kai na enjoy kasama ang kanyang mga fans. Ang ganitong mga pagkakataon ay hindi lamang nagdudulot ng saya sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga taga-suporta na patuloy na naniniwala sa kanyang kakayahan. Ipinapakita sa mga larawan ang kanyang natural na pagiging masayahin at pagiging grounded sa kabila ng mga hamon na kinakaharap niya sa kanyang profesyon. Masasabi nating mahalaga ang connection niya sa kanyang mga tagahanga at pamilya, lalo na sa panahon ng kanyang recovery. Well, hindi biro ang magkaroon ng isang support group na handang magbigay ng encouragement at pagmamahal, lalo na kapag bawat araw ay puno ng pagbabago at bagong pag-asa. At hindi rin may kakailan na napaka-exciting ang kanyang love life, kung saan tila araw-araw silang magkasama ni Real Madrid. Bagamat nakakakilig ang kanilang pagsasama, mahalagang balansehin ni Kai ang kanyang personal na kaligayahan at ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Marami ang nag-aabang sa susunod na kabanata ng kanyang buhay at hindi ikagugulat kung sa hinaharap ay makikita natin siyang magdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang commitment sa kanyang profesyon bago pa man pumasok ang isang malaking personal na commitment gaya ng kasal. Sana nga bago ang engranding kasalan, maging ganap muna ang kanyang focus sa basketball at makamit ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Mahalaga rin na mapanatili ni Kai ang kanyang disiplina at focus sa kanyang training at rehabilitasyon. Ang pag-uwi ni Kai dito sa Pilipinas ay isang mahalagang desisyon na nagbigay daan para sa kanya na maging mas malapit sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang presensya ng kanyang pamilya at mga kaibigan
ay nagbibigay sa kanya ng emotional stability na maaaring maging sandata laban sa pagkalunod sa kalungkutan o depresyon na minsang nangyari sa mga atleta kapag nag-iisa. Sa Pilipinas, merong kultura ng pagkakaisa at suporta na siyang patuloy na nagpapalakas sa loob ni Kai. Gayunpaman, sa kabila ng kasiyahan at personal na mga tagumpay, hindi pa rin mawawala ang malaking pangarap ni Kai, ang makapaglaro sa NBA. Alam nating lahat na hindi biro ang pag-akyat sa NBA at kahit na siya ay may mga dahilan para magpahinga, kailangan pa rin niyang maglaan ng oras at effort para maabot ang kanyang pangarap. Hindi ba't masarap na makita siyang nag-enjoy sa mga simpleng bagay sa buhay? Pero kasabay nito ang kanyang determinasyon at dedikasyon sa kanyang craft ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Kaya naman ang bawat sandali ng kanyang recovery at bawat ngiti na nakikita natin sa kanyang mga larawan ay paalala ng isang batang atleta na patuloy na lumalaban para sa kanyang pangarap. Samantala, isa na namang matinding laban ang hinarap ng Los Angeles Lakers nitong Lunes nang makasagupa nila ang Houston Rockets sa isang crucial game na may malaking epekto sa playoff standings. Sa pagsimula ng laban, nasa ika-4 na pwesto ang Los Angeles Lakers sa Western Conference na may 45-29 record, habang nasa ika-2 pwesto naman ang Rockets na may 49-26 record. 3.5 games ang kanilang lamang. Kilala ang Houston Rockets bilang isa sa mga pinakamahusay na defensive team sa NBA, pati na rin sa rebounding. At dahil dito, naging isang pisikal at matinding sagupaan ng laro. Parehong nahirapan ang dalawang kupunan na pumasok ang kanilang mga tira sa isang epektibong rate, kaya't nagdesisyon ang laro sa pamamagitan ng effort, grit at diskarte. Tabla ang score, 48-48 matapos ang first half, na siyang nagpapakita kung gaano kahigpit ang labanan. At sa third quarter, unti-unting nag-init ang opensa ng Los Angeles Lakers at nagawang ma-outscore ang Houston Rockets 34-29. Pumasok sila sa fourth quarter na may 82-77 lead. Pero muli silang nahirapan sa opensa at lumamig ang kanilang shooting. Gayunpaman, naging matibay ang kanilang depensa at nakakuha sila ng sapat na key stops upang masiguro ang 104-98 na panalo. ディフェンスの声、信州ブースターカイソット中央に国原がついています。カイソットこの位置から沈めてきているというのはありますが、うまいですね。一方の横浜カイソットです。ボールを奪った。そしてカイソット